Nasaan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? O parte tayo ng pagbabago ng kasalukuyan. Ako, si Tasyo. Hoy, ano nang gagawin natin sa Rizal? May reporting ata tayo ron, tapos may infomercial pa. Diyos ko, ang daming gagawin, tapos puro reporting pa. Kaya nga, ba't ba kailangan natin pag-aralan natin si Rizal? Hindi na makakatulong yan pag nagkatrabaho na tayo eh. Hindi ko nga alam ba't yung naging pambansang bayani. Ano ba natulong niya sa Pilipinas? Bakit naging natawag na bayani? Hoy, grabe ka naman, marami siyang naiambag sa bansang Pilipinas. Siya ang pamulat sa mga Pilipino sa pagmamalupit ng mga Kastila sa ating bansa. Hindi dahil sa kanila, panigurado ako hindi tayo makakapag-aral ngayon. True ka dyan, be. Pero nakakatamad gawin yung kay ma'am, matagal pa naman eh. Kaya nga, huwag na lang kaya natin gawin. Hay nako, Tasyo, kaya ka bumabagsak sa mga quizzes natin kay ma'am eh. Pero mauna na kami, magre-review pa kami para sa quiz natin next week. Pero una na kami. Saka kain. Kantin. Bakit ka ba kailangan pa pag-aralan? Ano bang naiambag mo sa buhay ko? Nasaan ako? Anong lugar ito? Paano ko napunta rito? Makinig ka sa akin, Pepe. Kailangan mo makapag-aral nang sa gayon ay mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng ating bayan. Matalino ka, Pepe. Kaya't gamitin mo ito sa tama. Sino yun? Nagaling lang. Ako si Pepe, pangalawang anak na lalaki at ikapito sa 11 magkakapatid. Bakit naririnig ko siya? Nakita niya kaya ako? Ang aking ama at ina na sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Ako ay nagsimulang matutong magsulat at magbasa sa murang edad sa aming tahanan sa Calamba, Laguna. Si Totoy Bigo pala to eh. Tulong ng aking ina na isang guru na natutunan ko rin ang alpabeto at mga simpleng salita sa murang edad. Ayon sa aking ina, dahil sa aking likas at talino at masigasig na pagkatuto, mabilis kong nakuha ang mga aralin. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Binyan, Laguna at ipinakita ang aking husay sa pag-aaral. Pagkatapos ay pumasok ako sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan nagtapos ako ng Bachelor of Arts na may mataas na parangal noong 1876. Nag-aral din ako ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit nagdesisyon akong lumipat sa Universidad Central de Madrid sa Espanya. Doon ay natapos ko ang kursong filosofiya sa edad na 24. Eh totoo pala na matalino talaga si Rizal. Alam ko pa naman, ML lang. Nais kong sumulat ng mga akda na magmumulat sa aking mga kababayan sa pang-aabuso ng mga Kastila sa ating sariling bayan. Ninais kong magkaroon ng pantay na karapatan para sa aking mga kababayan, kaya aking nilathala ang aking unang nobela na Noli Me Tangere. Nais kong ipamulat ang hindi pantay na pagtingin at pagtrato sa aking mga kababayan sa tulong ng akdang ito. Akala ko mahabang basahin lang mga nobela niya. Malalim pala siyang pinaghuhugutan sa mga akda niya. Talamak pa rin ang panunuligsa at diskrimina sa kapwa ko Indio sa sarili naming bayan. Kaya't aking inilimbag ang kasunod kong nobela na El Filibusterismo. Aking itong iniaalay sa 3 paring martir. Aking nasaksihan kung paano kinitil at ipiniit ang mga paring tumayo para sa kapwa nila Indio. Gusto kong matugon ang paninirang puring ipinaratang ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. Gusto kong may ulat ang kalagayang panlipunan, mga paniniwala at mga pangarap ng mga Pilipino. Gusto kong mailantad ang kasamaang nakakubli sa karingalan ng pamahalaan. Nakita niya ba ako?
Hindi naging madali ang aking dinanas. Bakit siya nakakulong? Nagsusulat lang siya ng nobela kanina ah. Inakala naman ang katataas na ang aking mga nobela ang nagbuhit ng himagsikan. Masama bang ninais kong isingin ang kamalayan ng kapwa ko Pilipino? Ako'y kanilang binansagang pilibustero laban sa mga Kastila. Nararapat lang ba na tayo bansaging taksil sa sarili nating bayan? Ninais ko lamang na makalaya ang aking bayan sa pag-uusig at pag-alipusta ng mga dayuhan sa sarili kong bayan. Sila kagapos. Anong kasalanan niya? Itinuring akong kalaban ng pamahalaang Kastila, kaya ako naririto ngayon. Ang aking mga nailathala ay naging inspirasyon upang magkaroon ng revolusyon. Gayunpaman, hindi ito ang aking minimiti. Nais ko lamang bigyan ng pantay na karapatan ang kapwa ko mamamayan sa sarili kong bayan. Kasalanan bang ipaglaban ang sarili kong bayan? Gayunpaman, lumaban ako gamit ang aking panulat at aking mga natutunan noong ako'y nag-aaral pa. Naway magsilbi akong iyong inspirasyon upang gamitin ang iyong edukasyon sa mabuting paraan. Naniniwala akong kayong mga kabataan ang magiging pag-asa para sa ating bayan. Panaginip lang pala. Kita ko. Siguro nung kung wala ka noon, di ko alam takbo ng buhay ko ngayon. Di sana ako nakapag-aral ngayon. Bilang estudyante ng Bachelor of Public Administration at future public servant ng ating bansa, hindi ko dapat katamarang aralin ang asignatura naming Rizal. Kaya pala nagkaroon ng Batas Republika bilang 1425 dahil kay Rizal natin malalaman ang tunay na kahulugan ng nasyonalismo. Kahit na nagkakagulo ng sarili nating bansa, patuloy niya pa rin itong pinaglalaban hanggang sa huli niyang hininga. Ang Batas Rizal ay hindi lang tungkol sa pagbabasa ng mga nobela. Binibigyan tayo nito ng mas malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan at kultura. Pero higit pa riyan, layunan din itong bigyan parangal si Rizal at iba pang bayani para sa kanilang sakripisyo para sa bayan. At alam ko, ang batas na ito ay hindi lang para sa kabataan. Pinamumulat nito ang lahat, bata man o matanda, na tayo mismo ang susi ng pagbabago. Hindi lang tayo pag-asa para sa susunod na henerasyon. Tayo rin ang pag-asa ng kasalukuyan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Hindi tayo dapat maghintay ng iba para gumawa ng pagbabago. Tayo mismo ang dapat na maging simula ng pagbabago, tulad na lamang ng ginawa ni Rizal sa ating bayan. Ano nga gagawin natin sa Rizal? May reporting ata tayo doon, tapos may infomercial pa. Diyos ko, ang daming gagawin, tapos puro reporting pa. Late ka na naman. Simulan na kayo natin yung mga gawain para hindi na tayo matambakan ng iba mga subject. Wala ka namang sakit. Anong nakain at bigla kang sinipag? Wala, para kayong mga buang. Gawin na natin yung mga gawain natin nang masimulan na rin natin yung reporting kay Ma'am Lingguete. Sa bagay. Pero di ba kagrupo natin yung transfer doon? Nasabihan niyo na ba siya? Ano nga ulit pangalan nun? Transfer eh? May bago tayong kaklase? Oo, pahulihin ka kasi kanina kaya hindi mo siya nakita. Group 4 ba kayo sa Rizal? Ako nga pala si Pepe, short for Felipe. Muli tayo nakita. Aking kaibigan.